Galit ka ba sa mga plastic? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23, verses 27 to 28, and I read it for you. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which on the outside look beautiful, but inside they are full of the bones of the dead and of all kinds of filth. So you also on the outside look righteous to others, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Ayaw natin sa plastic. Ito po isa sa mga nakita ko nung bumisita po ako sa isang bayan. Nakasulat, ayaw namin sa plastic. Ito'y tumutukoy sa mga kagamitan na plastic na pinagbabawal gamitin tulad ng single use of straw, mga bagay na maaaring makasira sa ating kalikasan. Kaya gumawa sila ng mga ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng supot, ng mga straw at iba pa. Sa buhay ng tao, ayaw din po natin sa plastic. Bakit tinawag na plastic ang isang tao? Sapagkat ito ay hindi totoo. Ito'y kopya lamang. Ito ay hindi orihinal. Plastic. Ang iba naman ay tinatawag na orokan. Kahit anuman pong tawag sa kanila, alam po natin na ang isang taong plastic ay mapagpanggap. Hindi totoo. Nakakita ka na ba ng isang taong hindi totoo? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, talaga namang galit ang Panginoon. Tinawag pang mga hipokrito ang mga taong tinutukoy niya. Ang sabi niya, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Mga hipokrito, ang banal-banal niyong tingnan, ang ganda-ganda ng mga suot ninyo sa panlabas, pero ang inyong kaluluwa sa kaloob-looban ninyo ay parang basura. Ang dumi-dumi. Magbagong buhay na kayo. Ito po isang hamon sa ating lahat. Hindi lamang para sa mga Saduceo at Pariseo, kung hindi sa panahon natin ngayon. Kung nakikita mong hindi ka nagiging tapat sa katuruan ng ating Panginoon, magbago tayo. At ang pagbabago ay hindi naman nagaganap ng instant o isang oras o isang araw lamang, sapagkat ito'y isang proseso. Tayo ay makapagbabago sa tulong ng grasya ng Panginoon. Sa ganang atin, hindi natin magagawang magbago. Baka hindi yan tatagal sapagkat hindi ito totoo. Ngunit sa tulong ng awa at grasya ng Panginoon, magagawa nating magbagong buhay. Ayaw natin sa plastic, gusto natin sa taong totoo at tapat sa sarili, sa kapwa, at higit sa lahat sa Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tulungan niyo po kaming maging totoo sa aming mga pananalita at gawain. Maging tapat nawa kami sa inyong katuruan, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang mag-like sa video ito, mag-comment at i-share sa mga pamilya ninyo at kaibigan. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-like at mag-follow sa Facebook page ng Panalangin Bago Matulog. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.